Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Martes. Masayang Martes sa inyo lahat. Masayang Martes. Nelson? Masayang Martes, Jen, at sa lahat po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa ibayong dagat na talaga namang parami ng parami ang nanonood at sumusuporta sa ating programa. Ano man po ang oras ngayon dyan at ano man po ang lagay ng panahon, welcome po kayo lagi sa Saganang Mamamayan. Ayan. Samahan niyo po kami. Ako, mainit ang mga paksa natin ngayon, Nelson. Mukhang naglalagablab. Nako po. Umuusok. Nako. Daig pa ang pagputok ng Bulkang Mayon at saka Bulkang Taal, Bulkang Kanlaon. Dinaig pa, no? Dinaig. Ay, nako. At dinaig pa yung first day ng confirmation of charges hearing sa Dahig, Jen. Bigla ngang napaling tayo ng ibang tingin ngayon, ano ha? Mukhang matapos nating pagsawaan ang West Philippine Sea. Balik na tayo sa flood control. Yan naman dapat. Di ba? Dapat talaga hindi natin kalimutan itong napakalaking anomalyang ito. Bumabalik doon, no? Bumabalik talaga sa usapin ng flood control anomaly. Akala natin halos wala na eh. Pero kaninang umaga ay meron pong bagong pasabog, Jen. Ha? Bagong pasabog itong mga di umano, mga nagpapakilala. Kasi siyempre, sabi nga ni Kuya Benny Antiporda, for the benefit of the doubt. Ha? Yes. Oo. Na sila daw po ang mga kasama ni Master Sergeant ba si Orly? Yes, Master Sergeant. Sergeant Orly Gutesa na nagdi-deliver ng mali-maletang pera nung sila pa ay naka-assign kay Saldico, Jen. Pero ang kaibahan nila, si Gutesa, 2 buwan lang na-assign kay Saldico. Mas maikli. Mas maikli. Oo. Ito ata ay halos 2 taon. Nako. 2 taon daw. Ibig sabihin, ang mga ito, kasi napakarami. Ay, oo. Ang mga ito ay mas maraming nalalaman, ha? Mukha nga. Kung pansamantala, tanggapin nating totoo yung kanilang sinasabi, wag muna natin sigurong husgahan kung ano ang kanilang motibo o sila ay merong ibang layunin. Kasi kung titingnan natin, Jen, dun sa press con kanina dyan sa Club Pilipino, ilan ba ito? Isa pa namang makasaysayang ano yan, hotel. Diyan sa San Juan. Oo. Ilan sila? 18 ba? Parang more or less, mga ganun. More or less 20. 18 siguro. Nako. Apakadami niyan. Oh. Ibig sabihin, kung corroboration ang pag-uusapan, wala ka na masasabi rito sa... Kasi sa dami nila, di ba? Si Orly Gutesa, pwede mo pang sabihin, anong katunayan mo? Ikaw lang man nagsasalita dyan. Ngayon, kinorroborate o pinagtibay, kinumpirma nung iba pang mga nagbabantay. Yun. At ang dami. 18 sila. Grabe, ano? Ano kaya mangyayari sa kasong ito? Dahil kanina, Jen... Ito ba yan? Pinapakita sa TV? ito sila. At hindi sila nakatalokbong, ha? Hindi. Oo, yung iba dito naka-face mask, pero tinanggal din nila eh. Ang nagharap sa kanila ay isang abogado. Ano ba ang pangalan ng Si abogado? Attorney Levy Baligod. Levy Baligod. Ano ba ang background ni Attorney Levy Baligod? Abogado yan nung... Napoles, ano? Yan. Doon nakilala yan. Isa sa mga abogado ni Janet Lim Napoles dati. Siya ang nagtanggol kay Napoles. Ngayon naman, baligtad. Siya naman ang umuusig. Ayan. Yeah. Pero teka lang, ito bang mga active service ba ito? Hindi na. Parang retired na ba sila o ano? Retired na kasi. Retired na. Nagtatrabaho na sa labas eh. Mga dating enlisted personnel po sila ng Philippine Marine Corps. Maliban kay dun sa isa na dating enlisted personnel ng Philippine Army.
at Reyneboy Julian na isa namang reservist sa Philippine Army. Aha. Ayun. So karamihan sa kanila mga Philippine Marines. Yes, enlisted personnel Oo. ng Philippine Marines. Mga dati na. Ha? Ibig sabihin, nakapag-retire na sila. Aha. At nagtatrabaho na nga po bilang mga security. Pare-parehas yun. Ano na kaya nakasunod doon sa damit nila? Na-curious lang ako. Pare-parehas eh. Hindi ba nakuha ng camera natin anong nakalagay doon sa t-shirt nila? Basahin nga natin kung ano nakalagay dyan sa Oo, t-shirt na yan. Ha? Oh. Eh dito, isinalaysay nila dyan yung ano eh. Hindi lang nila kinumpirma ang mga naging pahayag ni Orly Gutesa, nadagdagan pa ng napakaraming detalye. Mas marami pang detalye. Hindi lang basta kwento, Jen. Oo. May mga picture pa. Yun na nga. Matindi ito. At ang balak pala nito ay i-file sa ombudsman. Sabi kanina ni Attorney Baligod, ano ha, ay ito daw kopyang ito ay ipadala na Sa ombudsman. Oo. Ayun. At bahala na ang ombudsman dito. Kung ito man po ay aksyonan ng ombudsman o hindi, nasa kanila na yon. At sila daw po ay umaasa na kung kahit na hindi man maaksyonan yan, sa ngayon, kahit yung sa susunod ng administrasyon, kung sino man ang maging presidente ng Pilipinas niya. Aha. Alam nyo, hindi lang po namin ito mabasa pa lahat. Kasi hindi ko malaman kung ano ang isiniwalat kanina sa presscon eh. Yun nga, hindi ko rin nabantay mabuti kung meron. Pero sabi kasi ni Ate Eden kanina, walang ipinakitang affidavit. Wala pa silang kopya. Kasi ang sabi nga ni Attorney Baligod, ipapail nila sa ombudsman. Kasi dito po, kung babasahin po natin, pero hindi ho namin babasahin kasi napakahaba, ang dami pong senador dito, Jen. Na mga nabanggit. Oo. Nabanggit na personal nilang dinalhan ng maletang pera. Hindi lang yon. Ang nakatawag pa ng pansin sa atin dito, siyempre dun sa mga congresswoman, alam na natin na talaga meron, di ba? Tama. Pero dito, mas detalyado kung sino-sino. Pinangalanan nila kasi alam daw nila yung mga pangalan kasi nakikita nila sa TV. At mismo dun sa HOR, dinadala. Oo, dun mismo. Paglabas daw ng mga congressman, may dala-dala ng paper bag. Paper bag daw. Nako. After Quadcom Tuwing may hearing. Quadcom hearing, Yun daw, well, pa 5 million. di umano. Wow. 5M daw ang bawat isa. Ang isa pa rito, pati yung mga kinatawan daw po ng International Criminal Court. Yun nga, kaya may kinalaman din doon sa hearing ni Pangulong Digong. Kasi yung mga tauhan daw ng ICC, nagpadala ng ICC investigators. Dito, oo. May nag-cater pala na... Merong nag-alaga sa kanila. Nag-alaga sa kanila. Nagpakain, nagpatira, at lahat lang ng Napansin daw ng mga sundalo. Bakit ba parang itong lang tao na ito lagi nag-escort? Tapos yun lang mga taong galit ang kanilang ini-interview. Oo. At ang ano daw dito, ang budget ay nagpapalit sila diyan yung peso, pinalit nila ng dollar 56 million pesos equivalent to 2 million US dollars. Ayun. At kasi 56 ang palitan na ata nung time na yun. At kanino daw ibinigay? Well, yun nga, doon sa mga foreigner. Si dating Senador Antonio Trillanes. Ang nababanggit daw doon sa nila. Ang nag-aasikaso, pati nung pondo. Nako, ito talaga, pasabog talaga ito. Mabigat yan, mabigat. Iwan natin, kung may chance, kung may pagkakataon, matawagan natin si Attorney Baligod kasi ang tanong dyan, paano nakumbinsi yung 18 na maglabas na ng kanilang affidavit? Ano ang nag-trigger sa kanila? Oo. Kasi baka siyempre, yung mga tao, hindi mo naman maisip na, baka naman kwentong kutsero lang yan. Siguro. Sinamahan ng pictures, etc. Total, nabanggit mo na lang yung kwentong kutsero. Dagdagan na natin siguro. Kasi kung iisipin mo, logical nga Kasi yung mga nabanggit mo kahapon, yung mga construction worker, di ba? Ayan, ngayon Hindi sumusweldo. Hindi sumusweldo, pati construction company. Yung mga construction worker sila ng mga kumpanya na
idinawit sa flood control. Doon sa 15, lahat na freeze ang asset po nila. Ito naman, mga security escort, nung nasa sangkot din sa... Oo. Eh di wala rin silang trabaho. Ay ngayon ata, parang wala na nga talaga silang trabaho ngayon. Siguro dahil wala... Kasi assign sila dati daw kay Congressman Ayun Saldico. nga. So wala tayong trabaho. Sabihin na lang natin ano nangyari. Hindi ba? Saan na nga? Ganun ang ano? Maaring ganun. Oo. Ito po, yung saldi ko kasi mag-isa lang nung nagsasalita siya sa Senado at bigla siyang nawala. Maaring ang doon mag-isip ka pa kung baka naman hindi totoo yung sinasabi nito eh. Di ba? Baka haka-haka lang yan eh. May picture din siya ipinakita, di ba? Wala pala. Ang may picture ay si Saldi ko. Meron. Oo, siya yung naglabas, di ba? Oo. Si Gutesa walang picture kahit anong, di ba, walang pinakita. Wala. Pero dito sa Pero affidavit, ito affidavit ng 18, may picture din. si Gutesa na nandun mismo. Nakangiti pa nga siya eh. Oo. Pero actually, ayaw nga nating, yung affidavit kasi baka may biglang bawiin, ano? Bagamat tayo sigurado, yun, no? hindi pa tayo sigurado. Hindi, Walang, for the sake of, ano na naman ito, public discussion. Oo. Hindi naman siguro masama na ito po yung daladali nilang sinumpaang salaysay na ipapay nila sa ombudsman. yan. Kaya nga sana kung may pagkakataon, makapanayam natin, tama ba na Ito yung nga ba yun? affidavit na ito ay yun ang idadalhin nila? Nako. Kasi di ba usually pag nagpapapress ko na ganyan, Oo. ang Ibibigay. abogado, magbibigay ka, ito po yung copy ng affidavit, at ganun. Pero ito hindi pa binigay, no? Ito, Hindi hindi daw pa. binigay ito, sigurado ka? Sabi ni Ed, ewan ko lang ha, Oo. baka ako naman sa ibang reporter, sa Ate Eden, kasi si Eden ang tanong ng tanong eh. Kasi, Kaya sa press con eh. kasi Jen, ewan ko, hinahanap ko nga bakit walang report sa iba, no? Ganun ba? Kasi kung ito ay gagawin mong balita, napakahabang balita nito na halos lahat ng angguluhan dito eh. Oo, tama. Puro pang headline. Oo. Meron ditong eroplano na nag-deliver ng maleta sa isang malayong probinsya para sa isang napakataas na... Opisyal ng bayan. Opisyal ng... May mga ganon. Oo, apakalaking... Tapos, meron dito mga active police na sumama sa Operation. pagde-deliver. Oo. Pero nung sila lang nandun, binuburike yung maleta. Sinisira daw yung lock. Kumukuha ng ilang bundle sa loob ng ano. Kasi ano siguro nila pera eh. Oo. Sabi ko talagang yung police minsan, mautak talaga eh. Hindi rin kwento-kwento lang. May mga pangalan eh. Yun na nga. Mga pangalan, mabigat po ito. Kasi yung Marines, utusan mo lang yan kahit ano, hindi ba sisilaw sa pera yan eh. Dali mo ito ha, pagbalik niya dapat ganyan din. Nung araw nga, hindi nila alam na kung saan galing. No? Oo. Baka pag-uutusan lang sila. Tama. Nung lumabas yung flood control investigation, doon na nila naalaman. Mapera pala kung yun saan naman. Yung palang yung pera police na nagdala ata, nung nalaman pera, ala ka naman tayo, maghihirap tayo magbitbit dito. Sinisira daw yun. Sinira. Tapos nung nasira yung maleta, binabalik yung lock. kung mayroon sila sariling lock, halimbawa, ikaw nga naman nakatanggap ng maleta, boss, binilang mo isa-isa, kulang na isang band. Magkakahalataan doon, Nako po. Naku. Ewan ko pa paano nila re-resolvehin ito, yung mga nabanggit dito. Okay. Napaka-sensitive po nito, mga babayan. Kaya kami, pinipigilan lang namin ang aming mga sarili. Ay, sige, meron tayong ano kunin natin, merong maikling pahayag dyan si Atty. Baligod. Ayan, yan na lang. Ayun nga. Iparinig na nga natin, direct, ano ba sabi ni Atty. Baligod dyan po sa pagharap kaina ng 18 sundalo ng Philippine Marines, enlisted personnel. Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi
ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Ayun. May nabanggit natin kanina. Oo. Kaya sabi ko sa'yo, may kinalaman din ito doon sa ICC hearing. Kasi may karugtong itong istorya sa Pilipinas Di ba? Ayun nga. Ang balak daw pala nila dyan, Jen, itong kopyang ito ng may kinalaman sa ICC ay ipapadala nila sa mga embassy ng mga bansang miyembro ng ICC para ipaalam nila kung anong ginagawa ng ICC. ICC investigators, O kasi nga, kung nangyari sa Pilipinas yan, posibleng nangyayari sa ibang bansa. Yun nga. Kaya alam mo naman, napakataas pa naman ang ating pagtingin sa kanila. Kasi kapag ganyan foreigners, ang dating, huwag yung ano yan, hindi nalalagyan yan. Mga foreigner yan. Paano ito? Bagay, again, Nelson, for the benefit of di ba? Benefit of the doubt. Sabi nga nila, hindi naman natin masasabing totoo nga. Bagamat yan ang naging aligasyon o paratang. Di ba? Pero sa takbo ng pangyayari, parang ganun nga nangyari. Yun ang mabigat. Ano? Matindi itong pangyayaring ito. Sabi nga natin, ang ina-expect sana natin yun, itutuloy natin yung second hearing ng doon sa The Hague. Mukhang ito ngayon ang mainit na issue na pinag-uusapan ngayon doon sa ating bansa. Totoo. Dahil sa pagbubunyag na ito ng 18 enlisted personnel ng Philippine Marines na mga kasamahan ni Orly Gutesa. Kasi dyan sa pagharap nila kanina, wala po si Orly Gutesa, ha? Hanggang ngayon. Wala nga nang tanong. Hindi ko alam kung may nagtanong. May nagtanong. Ganun ba? Oo. Bakit nasan po si Orly Gutesa? Ang sabi nung abogado, hindi nga po namin alam kung nasaan. Ayun. Pero ang iba daw impormasyon na kalap nila, baka daw ng ibang bansa. Oo, may ganung tsorya. Kasi nga raw, yung pamilya ata nagkaroon siya ng problema. Si Orly Gutesa bilang Marines, matatagal loob niyan. Pero kahit matatagal loob mo, pagkapamilya mo na ang naapektuhan, siyempre, di ba? Ang problema ngayon, yung ginawa mo kay Orly Gutesa, kung may gumawa man ng pananakot sa kanyang pamilya, napakahirap mo naman gawin dito sa 18. Sa dami nito. Mabigat-bigat yan. Ang hirap niyan. Kaya palagi ko mahirap pong tapatan itong testimonyang ito ng 18 mga dating miyembro, enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. At kayong kasama pa nila na taga-Philippine Army at isa pang reservist. Meron pa raw dyan ng 2 hindi lumantad kasi ang asawa yata ay nasa government service. Bagamat, kumbaga, enlisted personnel din yung 2 Marines, hindi na sumama dyan. Kasi kapag sumama, baka makita ay madama yung kanilang asawa o mahal sa buhay na nagkatrabaho pa raw po sa gobyerno ngayon. At yan dyan, mga ano pa lang ito, mga nasa bahagi ng security. Mga binabanggit ditong mga tao,
na yan, no, nagbibilang ng pera. Etong isa ay naghahanda ng pera. Etong sa bahay may tumatanggap ng delivery ng pera ng mga civilian. Paano pa pag nagsalita ang mga ito, hindi ba? Di lalong titibay. Oo. Yan ang magiging ano natin dito. Yung piloto ng eroplano. Ayan. Yung, di ba sa hangar, hindi naman lalapag yan kung walang... Ay, walang coordination yan. Kung saan pupunta. Ang Alam dami naman. nga, kasi may mga picture po. Oo. Mga picture at kung titignan mo naman, hindi po AI generated po ito eh. Kasi halata mo pagka AI generated eh. Oo. Naku po. Ayan, no? Listahan ng mga congressman na dinilibiran ng mali-maletang pera. Gusto mo bang basahin ko to, Jen? Sige. Wag muna. Pag kasi na-receive na raw ng ombudsman. Yun ata. Kaya nga sana... Hindi, ito muna pa. Clue. Ang nangunguna sa listahan ay yung... Ano ba yung pagka... Pagka nagkakareho. Sumusulong. Oo. Pasulong. Una-una sa listahan. Tama lang namang mauna kasi kung ikaw number 1 sa listahan daw. Sabi niya, siyempre, kapag kapila ng jeep yan, puno na. Sulaw. Meron daw dyan? Ganon. Ikaw pala naunguna sa listahan, kaya pala ang tapang-tapang mo. Naku po. Sabi Talaga inanan ko po. naman. Teka muna, maghahanap ako ng medyo maangas dito. Lahat halos ng mga maangas sa Quadcom ay nandito po sa listahan. Ganon? Yung laging sumisigaw. Andito. Andun din? Andito. Ayun, no? Ay, diyan makikilala yun kasi yun ang pinakamatapang eh. Di ba? Oo. Ganun ba? Oo. Mabigat pala. At ito pa mabigat, ha? Oo. Marami din siyang pinagdalhan ng maraming pera na mga taga-media. Baka may diabetes yan. Mga taga-media. Gusto mo basahin ko pa pangalan? Jen Sobarjaga, Nelson Lubao. Hindi po kasama. At yun si Eden. Sige, tanongin mo na. Ikaw na ang tumanong. Den, nandiyan ka na ba? Yes, Kuya Jen, nandito na tayo. Medyo hinihal lang ako ng konti. Ayan, ano ba nangyari sa Club Pilipino kayo na? Kwento mo nga. Ano ba ang... malaking pasabog ito nangyari ito Yes, Kuya Jen, kanina nga kabilang tayo doon sa mga kagawad ng media na pagdating natin doon sa venue, medyo nag-aayos pa nga. Akala namin late na kami. Wala kaming idea, Kuya Jen, kung ano ba yung sinasabing malaking expose. Di nga rin namin na-identify ng mga sundalo yung sunod-sunod na dumating sa venue na hindi rin namin napansin dahil sa bilis ng mga pangyayari. At nung nagsalita na si Atty. Baligod, doon natin nalaman na ito ay may kinalaman nga sa mga mali-maletang sura o pera na dinideliver. At yung mga sundalong ito, mga ex-marines ito, ay kasama sila doon sa mga maraming pagkakataon na nag-deliver sila ng mga mali-maletang pera. Sabi nga, doon sa bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi lamang sa Forest Park, kundi maging sa Ilocos Norte. Gayon din yung ibang mga kongresista, may mga senador, mga media, sa sektor ng media, Kuya Jen, di ko alam kung mga yung particular na sinasabing tumatanggap din o tumanggap din ng mga mali-maletang pera na itong mga perang ito ay sinasabing galing, Kuya Jen, sa pera ng taong bayan na sa pamamagitan ng mga flood control project. Alam mo naman na ito ay talagang pinaimbestigahan pa nga ng Pangulo. At sabi ng affidavit, Kuya Jen, binanggit ni Atty. Levito Baligod, ay itong mga mali-maletang pera na ito ay dumadating
doon sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 sa Pasig City. Galing sa mga kontraktor mula sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Kuya Jen, ito hindi pa raw nila nakukuha yung kontrata pero nagre-remit na sila ng pera. At kabilang itong mga Marines na ito, itong mga sundalo na ito, sa tumatanggap ng mga maleta, binubuksan, binibilang, tapos isinisilid ulit doon sa maleta. Pagkatapos noon, dadalhin naman doon sa, ilipat doon sa parang condo or house unit ni Kong Saldico sa BGC naman. At doon ay muling inaayos bago naman i-deliver kung kani-kanino, Kuya Jen. No? Pinatutunayan lamang nitong affidavit ng mga sundalo na ito na mga kasamahan ni Master Sergeant Orly Guteza na ngayon na hindi malaman kung nasaan. Para nagko-corroborate itong kanilang mga testimonya doon sa mga nabanggit na rin naman ni Master Sergeant Guteza sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Halos umaabot daw sa 805 billion pesos, almost a trillion pesos yung na-i-deliver nitong mga sundalo na ito. Bukod dun sa issue nung pagde-deliver ng maleta sa halimbawa sa isang congressman, dineliver yung mga maleta. Ang ginagawa daw nito mga sundalo na ito, Kuya Jen, ay nagpipicture din sila, pinipicturean din nila yung bahay, yung kabuuan ng bahay, kung kanino sila nag-deliver, pati nga doon sa mga media operator, sabi nila. Ganon yung kanilang style. So, kaya may mga pinakita silang mga pictures kanina doon sa isinagawang press con kung saan nakita pa nga sa background ng isang picture nandoon si Master Sergeant Guteza na sinasabing parang pinalabas pang sinungaling daw ng kung sino man yung nagpapalit ng kanyang affidavit sa Department of Justice yata yun, na pinalabas pang sinungaling si Guteza at hindi kasama doon sa nag-deliver. Well, in fact, yung picture na yun magpapatunay na kasama siya at alam niya yung ganitong mga pagde-deliver ng maleta. Hindi lamang doon sa GC nila, kasi may GC itong mga ito, Kuya Jen Kung hindi man kasama yung isa, dalawa or dalawa lang yung kasama doon sa delivery, nalalaman din ng iba dahil doon sa kanilang group chat. Bukod dyan sa issue na yan, Kuya Jen, ay lumabas din doon sa press con na hindi lang matataas na opisyal ng gobyerno mula sa Pangulo hanggang sa mga mambabatas, sa mga senador, mga personalidad, maging yung mga pumasok o pumuntang mga investigador ng International Court, Criminal Court o ICC dito sa Pilipinas ay kabilang din dun sa nakinabang dahil inutusan itong mga sundalo na magpapalit ng pera, parang peso dollar, palitan ng piso sa dolyar. Ayan, nasa $2 million yung halaga nung naipapalit nila. At yun, yung pondo ay binibigay kay dating Senator Antonio Trillanes na siya ang nagpapadala ng mga iimbestigahan itong mga ICC na ito. So, ibig sabihin, ang pera ay ginamit din ng gobyerno sa pamamagitan ni Saldico na nagbigay naman kay Trillanes na sila naman ang gumastos ng lahat ng gastusin itong mga ICC investigators habang sila ay nandito sa Pinas, yung kanilang hotel accommodation, yung kanilang condo, yung kanilang pagkain, mga sasakyan. Pero minsan daw hindi naman sila nakita sa government area or lugar, kundi sa mga private areas sila nagkikita-kita, Kuya Jen. At yung mga pinapadala ni Trillanes, yun yung mga kanilang iniimbestigahan or tinatanong, ini-interview doon sa kaso naman laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod doon, lumabas din na itanong din natin sa press con na kung yung bang impeachment ay yung mga lumagda daw doon
ay tumanggap ng pera mula din sa mga maletang pinapadala nila from Saldico na bit-bit nitong mga sundalo na ito, Kuya Jen. Ang plano ng grupo ni na Attorney Baligod, Kuya Jen, ay susumiti nila sa Office of the Ombudsman yung affidavit itong mga sundalo na ito kasama yung mga ebidensya para magpapatunay doon sa kanilang mga testimonya na in fact ay kasama rin pala si Ombudsman Crispin Boying Rimulya doon sa kanilang reklamo. Although tanong natin kung maasa ba sila na ito ay uusad sa Ombudsman, ang sabi ni Atty. Baligod, kahit na hopeful pa rin sila na baka kahit na manipis na meron pa rin si Ombudsman Rimulya. But definitely yung kanilang pagsusumiti doon ay process din yon na kung actionan man yon o hindi, at least nag-file sila at malalaman nila talaga kung itong si Ombudsman Rimulya ay gagawa ng aksyon dito sa kanilang isusumiting mga affidavit. Bukod doon, Kuya Jen, hindi lamang mga nasa executive, legislative ang sinasabing tumatanggap, kundi maging sa COMELEC. Binanggit din nila yon dahil, Kuya Jen, ito daw ay nagamit din sa eleksyon. Pero marami pa siyang gustong sabihin, pero sabi niya may pagkakataon, may tamang panahon para dun pa sa iba nilang mga gustong ibunyag. Meron nga hindi nakarating na 12 pang sundalo. Yung 2 ay nag-beg off dahil sa yung kanilang mga asawa ay nagtatrabaho pa sa gobyerno, baka maapektuhan. Yung 10 naman ay standby. Ito yung mga handaring lumabas sa tamang panahon, Kuya Jen. Sila ay handang... sa kabuuan, yes, Kuya Jen. Sa kabuuan, ilan daw lahat talaga yung tauhan ng Marines na lalagtad dapat? Ang nakita natin kaninang nihahandakan na mga upuan, Kuya Jen, ay 25. 25 lang. So, ang lumabas kanina, although nakuha natin yung mga pangalan, dahil hindi masyadong malinaw yung pagkakabanggit ni Attorney Baligod, may mga 18 yung kanyang sinabing pangalan. Pero ito bang mga sundalong ito, active pa ba ngayon sa service? Ano na status nila din? Sabi niya, Kuya Jen, mga dating sundalo, mga Marines ito, na-assign kay Zaldico at pagkatapos nung nangyari na nga lahat itong mga flood control anomalies, scandals, umalis ng bansa si Zaldi, din nakabalik, doon na sila nagsimulang makaranas ng pananakot. Kaya napilitan din silang lumantad. Hindi sila lumalantad dahil hindi nila alam na galing pala sa masama yung mga pera na dinideliver nila. Nalaman lang nila nung makita nila sa yung ginagawang investigation sa flood control. Kasi kung alam daw nila yon una pa lang, ay baka hindi sila tumagagal sa kanilang trabaho. Totoo ba yung nabanggit din ba sa press ko yung dati daw may mga nakasama silang pulis, tapos binuburiki yung maleta ng pera? May mga totoo ba yung kinuwentong ganon? Yun ang hindi namin masyadong narinig kanina sa press conference. Nasa affidavit lang ata nila. Nasa affidavit lang ng mga sundalo. Pero teka lang, ano daw ang, meron daw ba silang idea kung ano ang kalagayan ngayon ni Orly Gutesa, yung mga kasama nila? Tinanong kanina sa press con yan, kung nasa na si Orly Gutesa, sabi ni Atty. Baligod, wala silang alam, pero meron silang informasyon na natanggap na nasa ibang bansa na umano si Gutesa. Pinag-abroad na. Yun ang kanilang nakuhang informasyon. Ayan. Huwag lang tayo magtaha. Baka pag-abroad din itong mga 18 na ito, itong 25 kung sakali. Mabigat-bigat ito. Anyway. Mag-abroad po yan dyan. Anyway, salamat na marami ha. Thank you. Ayan. Pero sa preso, wala binanggit ng mga pangalan,
Ani, isa-isa. Meron yung mga pinagdalhan? may binanggit na Wala Bicol yung po. mga pinagdalan pa eh. Yung pinagdalhan ng mga pera? Oo. Nabanggit ba yung mga pangalan? Binanggit ka yung sa bahay ni Pangulong Marcos. Yan. Yung merong senador, may Oo. kongresista, yun ang hindi masyadong binanggit yung mga ibang Yung- personality. Yung detalyadong pangalan, wala. Okay. Oo. Yes. Pero doon sa hawak, binigyan ba kayo ng hawak niyang affidavit? Yung pinapakita niyo sa media kanina? Yung makapal. Hindi tayo binigyan, sabi niya isasubmit muna sa Office of the Ombudsman, pero Ayun. bibigyan daw tayo ng kopya. Sabi niya, humingi naman ako kay Kong, yung nagbigay sa akin. Ito parang may sinend siya sa akin habang kausap ko kayo. Pagka yun yung affidavit, isisend ko rin sa inyo. Sige. Okay. Thank you very much. Yan po si Eden, ano ha? Yan po yung kwento nung press con kanina dyan sa Club Pilipino. Sinagawa, Nelson. Yun nga. Oo. May sagot na si... Ayan, dating senador Sani Trillanes. Sani Trillanes. Narinig niya kasi na, teka, mukhang, bakit yung binabanggit yung pangalan ko dyan? Yan, oo. Ha? Wala akong Kinumpirma ba niya? Ano yung sinasabi? Ito ang sabi niya, ha? I Ako vehemently ay mariin, pinagdidiinan ko, ang galing mo talaga mag-translate. Word for word. Deny tinatanggi. Ayon! that I received Na ako ay tumanggiap $2 million ng $2 milyong dolyar. or any amount from Saldico for the ICC O investigation. anumang halaga mula kay Saldico para sa ICC investigation. Or any other purpose. O sa anumang kadahilanan. O sa anumang kaparaano. Yun nga. This is an attempt Ito ay isang pagtatangka to discredit the ongoing ICC proceedings against Duterte. na pahinain ang kasalukuyang investigasyon ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte. I Ako will be filing ay maghahain cyber libel cases ng kasong cyber libel against Levy Baligod, laban kay Levy Baligod, Mike Defensor, Mike Defensor, Jay Sonsa, Jay Sonsa, the 18 ex-soldiers, 18 dating sundalo, and all those who are maliciously circulating this blatant lie. at sa iba pang nagpapakalat ng malisyosong ano yung blatant lie Pagsisinungaling. lantarang kasinungalingan. This is not new to me. Hindi na ito bago sa akin. I will not be distracted. Hindi ako masisiraan ng loob dyan. Hahabulin ko kayo. I will run after you. I will kill you all. Ha? Sabi ni Tatay Digong yun. Kay Tatay Digong yung pinakahuli. So sabi niya, hindi na bago sa akin ito. Hindi na. Ayun, ang mariin pong pagpapabulaan ni dating senador Sani Trillanes. Kasi dapat yan, may ebidensya, Jen. Ha? Yun na nga, Hindi naman sa kinakampihan natin si Trillanes. Pero hindi naman pa pwedeng basta-basta kang magtuturo, magsasabi. Yung magparatang, sabi natin, madali yan. Madaling gawin yan. Pero yung para patunayan mong yung pinaparata, may iba pong usapin yan. Kasi dito, kwento lang eh. Hindi mo Kahit pa pa kayo ay 50. Hindi lang 18, 50 kayo. Pero puro kwento at wala hong kadahilan. Walang ebidensya. Walang ebidensya. Oo. Ay mananatiling kwento yan. Hindi natin papasok yan doon sa beyond reasonable doubt. Ay, sabi nga dito, Jen, umabot daw ng mahigit 800 million, aabot ng trilyon ang mga na-deliver na pera. In 2 years. In 2 years. Ano? Sabi nga nila, hindi lang po bilyon, trilyones po. Ayun na nga. Trilyanes po. Hindi, trilyones. Trilyones po. Hindi kasi ang, di ba, compute nila dyan sa lahat na napunta sa flood control, mga 1.3 trillion eh. Di ba? Ang dami. Ang laki. Mabuti pa, mag-relax muna tayo, Nelson. Yan. Maglakbay muna tayo. Ay, naku, sa pamamagitan po ng mga sakyang pandagat, gaya po ng barko, roro, ferry at iba pa, panoorin niyo po ang paalaala ng Philippine Ports Authority. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors.
PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure gold, ayan o. Mababa po ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At meron din pong Pure Gold mobile app. Yan naman po ay para doon sa mga ayaw lumabas pero gusto mag-grocery. Mag-order po lang kayo at magpa-deliver gamit ang Pure Gold mobile. Download nyo na Pure Gold mobile app. Ayon, ang mga taga-Buog, Zamboanga del Sur pala ay nakatutok ngayon sa atin sa pangunguna po ng Kadyo Salvador. Ano, Kadyo, salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay sa atin pong palatuntunan. Ayan. So, ano ngayon ang next, Nelson? Mamaya, abangan ninyo, mga kababayan, baka magkaroon tayo ng pagkakataon, ma-interview natin yung abogadong nag-present nung 18 mga dating sundalo. Para mabigyan natin ng linaw, ano ba itong sinupang-salaysay na ito? Kami ko nga kanina, nakasama si Mike Defensor. Kasama ba si Mike Defensor doon? Doon sa binanggit ni... Oo, sinabi ni... Hindi kasi, baka nag-share ng mga post. Kasi dito, mga binanggit niya, yung mga di ba, yung mga nagpapakalat. Oo. Nang sabi ni Trillanes ay blatant lie. Yan. Ayun. Sige po, magantabay tayo kung ano ang magiging latest ukol sa bagay na yan. Anyway, ano pa? Sa mga, anong oras na ba? 5:21. Ngayong araw na to, dyan, itutuloy pa rin yung Second day. Ng confirmation of charges hearing dyan sa ICC. Kahapon ay kapwa na nagsalita yung magkabilang panig, di ba? Yun na nga. Panig ng prosecution at panig ng depensa. Hindi ko lang alam kung ano ang mangyayari ngayong ikalawang araw. Mapapansin mo sa social media, ang depende kung ano pinaniniwalaan mo, no? Kung saan ka supporter, paramihan ng post, eh. Ando na kaagad, ano? Yes, At kahit na meron na kaagad, ano eh, hindi pa nga nagsasalita, hindi pa tapos, meron ng pre-judgment eh. Yan. May opinion na agad eh. Wala namang ebidensya sinasabi ito. Yun din naman yung kabila. Nako, hindi po pwedeng
puro ganyan lang. Bigla tuloy naglabasan yung kay attorney Joel Butuyan. Di ba? Yung background ng Kung sino yung, siya. sino siya, pati misis niya, pati political affiliation. Kaya sabi ko nga, depende kung saan sila nakapanig eh. Kapag ka ikaw ay anti-Duterte, di ang dami mo rin mga quote na pwedeng sabihin. Pero kapag ka ikaw naman ay pro-Duterte, siyempre, yung mga quote din naman ni Attorney Kaufman ang Gagamitin ipi-play mo. up mo. Kaya dito, magpakaingat tayo doon sa ating mga kababayan. Doon sa mga taga-subaybay natin, alam niyo naman, sa panindigan po na palatuntunan sa ganang mamamayan, ilalatag na natin yung magkabilang panig. Di ba, Nason? At sa bandang huli, kayo po ang magpapasa. Hindi natin, ipupush yung pro, yung anti, etc. etc. Pero dapat maintindihan ho natin na yung sinasabing libo-libong namatay at biktima ng EJK, dyan po sa kaso, ang kino-cover lang po ay 49 na insidente. 49 incidents at ang biktima ay 78. Yes. Pero ang sabi, hindi naman paramihan yan. Ito lang daw po ay sample ng mas malawak na mga pagpatay nung may war on drugs. Ito daw ay naging malawakan ng pagpatay talaga. Oo. Pero siyempre, pagkakwentuhan, kapag pagandahan ng post sa social media, Ay, nako. libo ang namatay sa EJK. Pero nung kakasuhan mo, ba't mo hindi isinama lahat yung iba? Bakit hindi ka umabot ng 50 eh? Hindi ka umabot ng 100 eh. Totoo. Ayan naman po ang punto ng kabila. Oo. Makikita mo sa social media, sa agutan ng kanya-kanya, Ang haba ng thread ngayon ng social media engagement. Nakakatuwa lang magbasa. Minsan may napipikon, may naiinis, iba naman, may natatawa lang. Ganyan talaga. Kung meron kang sariling paniniwala tungkol dyan, at ikaw naman ayaw mo nang ma-stress, wag mo na sundan. Ay, totoo. Kasi hindi mo naman makukumbinsi yung isang tao na simula't simula pa, galit na kay Duterte. O kaya naman, simula't simula pa, lahat na ng gawin ni Duterte, tama. Ayun, Wala ho talaga mangyayari. Kapag ka ganoon, hindi talaga ho kayo magtatapat doon sa kung ano ang tamang... Maliban na, Nelson, kung ikaw ay may sweldo, Oo. doon sa pagpo-post mo ng, di ba? Sweldo in a way. Ano pa sabihin sa anumang klaseng sweldo? Binibigyan ka. So, yun, Kumikita ka. Ipo-post mo yan, mag-react ka ng konti, i-agitate mo yung mga ganito, ganyan, yun lang ang trabaho mo. Yun, medyo may konting pakinabang sila sa bagay na yun, Nelson. Alam mo ba, Jen? Oo. Yan ay nabanggit din dito sa sinumpaang salaysay nung 18 dating sundalo. Ang alin? Na may pinapasweldo mga troll Sabi ko sa iyo. dyan sa social media. Sabi ko sa iyo, may mga malaki ang kitaan dyan eh. Meron din daw operator. Ito, pag-deliver ng pondo sa social media, troll farm operation. Ayun. Ayan, dalawang, hindi ko na babanggitin yung mga detalye, ha? Merong isang building at doon ay napag-uutusan sila na bigyan yung may leader pa lang troll na yan. Ay, oo. Kumbaga sa manukan, di ba may poultry ka? May tagapag-alaga ka ng poultry mo. Ang ibinibigay daw dyan 2 paper bag doon sa leader. May computation sila. Pagka 2 paper bag, magkano ba yon dyan, ha? Paper bag, dalawang paper bag expandable. 5 million yata ang isa, no? Hindi, doon sa ano daw yun, sa Congress, medyo expandable daw kasi yun, yung paper bag eh. Oo. Pero kasi pagka small size ng maleta, paper bag lang. Paper bag lang ito, oo. Ganon. Oo. Kasi sabi mo, small size ng maleta, 48. Pagka malaki, 56. 56, may ganoon palang gano'n computation. Kasi may markings daw Pero may nakita ko kanina eh. Ito. Oo. Maleta, pagka large, 50 to 70 million. Kita mo na, Medium, 30 to 40 million. Oo. Pagka small na maleta, 15 to 25 million. Ayun, Paper bag, 5 to 10 million. Ayun. Pagka envelope lang na expandable, 2 million pesos. Ayun, So itong expandable sa troll farm, 2 paper bag, so 5 to 10, mga 20 million dyan. kasi papasweldohin nga naman niya yung kanyang Papasweldo yung mga tao. yung poultry niya eh. Oo. Diba? Yan ang sinasabi natin. Saan daw nakabase? Sa BGC area?
Hindi ko na nga binanggit. Walang sinabi. Basta doon lang, sabi lang sa mga Basta merong dito, isang gusali. Oo. Nautusan din kami na ilang beses na mag-deliver ng medium size na maleta sa iba't ibang lugar tulad ng car park. Kapag ka medium size, 20 to 30 million. Teka ha? 15 to 20, sabi mo. Medium size, 30 to 40 million. 30 to 40. Alam mo ba kung saan nag-deliver ng maletang 30 to 40 million? Oho. Medium size na maleta sa iba't ibang lugar tulad ng car park o sa mismong bahay Oo. ng isa lang dyan. Oho. Taga-media. Baka akala nila yun ang need. Kasi sabi, baka yung mga nagpapakilala, etc., mga ganun. Hindi, baka kilala nila eh. Grace po ba yun? Kilala nila. Media Betis. Oo. Gusto mong pangalanan ko na? Wala, meron ba dyan nakalagay? Wala eh. Wala. Sa bahay daw eh. Hindi, di ba sabi nila, pagka nakarating sila sa bahay, pinipicturan. Oo. O, hindi makikita natin yung bahay. Hindi, kung car park kasi, mabigat. Kasi Yung car park, hindi mo naman Oo, lahat ng dami. Ay, Pare-para ito mahirap itong patunayan. Oo. Kasi kung... Kasi dito identified talaga iba eh. HO, yung Senado, Congressman, di ba ganun eh. Itong, Public yung official. media, wag nyo na pabayaan nyo na yan. Nagtatrabaho lang ito. Yun ang ano dyan eh. Dapat naman pagdunan ng pansin eh. Professional lang. Sabi niya, bakit yung abogado? Di ba? Pagka abogado ng suspect, masama ba yung abogado? Hindi. Media ko nung inaakusahan nyo, tagapagtanggol niya, pareho lang kami ng abogado. Manananggol. Babagat ang laban. Sabi niya, pagbigyan niya na yung media na yan. Hindi naman na yan. Trabaho lang ika. Yun nga ang mabigat doon. Meron pati mga cabinet secretary pala na. Meron. Ayaw ko nga bagitin eh. Hindi kasi hanggat hindi official ng affidavit na bigat. Tsaka unless sila magsalita. Tapos sabihin nila, naku, hindi naman galing sa amin yan eh. Mahirap. Sa bandang huli, biglang binawi pala. Hindi ko kami affidavit namin yan. Wala naman. Ang binabanggit lang natin kung ano yung binanggit dun sa press con. Doon sa press con. Kasi wala naman silang binanggit sa press con na yung iba nandito eh. Kasi ang pinakiusap ata doon sa press con, yung affidavit na hawak ay isusulitin nila sa ombudsman. Tsaka walang hindi hindi pa na notaryo eh. Napanotaryo na to dyan. Meron na ba? Oo. Hinahanap ata si attorney. Ninotaryo po ito ni Attorney Espera. Nako, delikado. Ayan, no? Wala May pa. perma eh, Wala pa notary public, document number, page number, book number, series. Wala pa eh. Wala pa ba dyan? Blanco. Sa akin may Esperan eh. Hindi, may nakalagay jurat doon sa dulo. Pero wala pa pong marka. Wala pa. Siyempre, maghahanap yan ng totoong abogado. Baka mamaya, biglang itanggi yung notaryo. Mahirap kasi inotaryo to, haharap yung lahat eh. Yung 17, lalo ngayon, may issue yung usapin ng notaryo, di ba? Kaya yung 18 pagkasama-samahin mo, para sila ay... Baka mismo si attorney na magnotaryo nito. Bagay, kung mayroon naman sa notarial di ba? Seal. At saka kung, pwede. Kung hindi pa nanonotaryo to, attorney, meron po akong kilala na medyo mura-mura. Mura lang. Libreng kape pa. May masahe pa kayo habang tinatay ito. Yan. Kontakin nyo lang po. Ayan. James Manzanero. PM is the key. Ayan. Ay, nako. Anyway, so anong update natin ngayon sa Doon tayo muna sa ICC. Hinihintay natin 5:31 ha? Yun na nga pala. Pakikinggan natin kung ano mangyayari. At maya-maya, wala pa nung kahapon 5:30 eksakto nagsimula siguro naisip nila, wag tayo magsakto ngayon. Sabi niya, nanonood pa kami na sa ganang mamamayan. Oo nga. Importante yung sasabihin sa ganang mamamayan para nang sa ganun ma-update tayo sa mga nangyayari sa Pilipinas. Kung napanood yung kahapon, ito sa parehong panig to panig ng prosecution at panig ng depensa, yung mga opening statement nila, hindi mawala yung appeal to emotion no?
Yes. Parang sa kabila, nagpapaawa sa mga Uso rin pala biktima. ganun sa kanila, no? Dito naman sa kabila, nagpapaawa din doon sa, Sa mga biktima doon naman. naman sa dating Pangulo. Oho. Oo. Siguro, ganun talagang strategy nila. Bago nila... Sabi ni Attorney Sal Panelo sa isang panayam, pagkatapos ng hearing, ay naging maayos naman daw po ang pagsagot ng depensa. Oo. Inisa-isa daw. Lahat daw ng mga binanggit ng prosecution ay point by point na nasagot ni Attorney Panelo. Attorney Kaufman. Attorney Attorney Kaufman. Kaufman. Sabi ni Attorney Panelo. Ayun. Oo. Sige po, magbe-break muna kami at pagkatapos ng break, tingnan natin kung anong latest dyan sa ICC. Silipin natin. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Ayan, Nelson. Tunghayin natin po ang nangyayari ngayon dyan sa The Hague sa ICC. Do Young, Associate Trial Young, Associate Trial Lawyer. Sylvie Wakam, Associate Trial Lawyer. Loria. And finally, James Miriti, our case manager. Thank you. Thank you very much, Mr. Prosecutor. Legal representatives of victims. Bonjour, Madame la Présidente. Good morning, Madam President. Only one change on our team. We have one change, a defection actually. One of our team members could not be with us actually. Your Honours, we are exactly the same composition today, and we are once again ably assisted and supported by our Filipino colleagues in the gallery. Merci beaucoup. Thank you very much. Now, Mr. Prosecutor, you may now address the court regarding submissions on the merits. It is Mr. Jeremy who will be giving this presentation. Thank you, Madam President. Your Honours, dear colleagues, my name is Edward Jeremy, and over the next 45 minutes or so, I will focus on some of the evidence that demonstrates Mr. Duterte's responsibility for the crimes charged in counts 2 and 3. My presentation will comprise two parts. Part 1 will focus on the crimes charged in count 2, and as you know, this count relates to the murders of 14 so-called high-value targets. And part 2 will focus on examples of crimes charged in count 3. And this count relates to murders and attempted murders of 45 victims in the course of barangay or neighbourhood clearance operations. First, Your Honour, is a brief introduction. As Mr. Nichols made clear yesterday, Mr. Duterte campaigned for the presidency that, on the basis that, if elected, he would implement his Davao model of killing on a national scale. And once sworn in as President of the Philippines on the 30th of June 2016, this is exactly what he did. One insider witness explained what applying the Davao model nationwide meant in practice, and this is tab 49. As we see on our screens, Evidence Channel 2, this witness stated, quote, "It means that he wants to apply how Davao addresses the drug problem in a national scope, the whole country. It means that zero tolerance on drugs. And what I understood is that we have to eliminate, neutralize drug pushers, just as in Davao." And as we've heard, this Davao model also included the payments of rewards for such killings. And as President, Mr. Duterte expanded and replicated this Davao model across the Philippines, working together with many of the same people, his co-perpetrators, following the same plan,
and using the same methods. On becoming president, Mr. Duterte appointed his co-perpetrators from Davao, a number of whom Mr. Nichols introduced yesterday, to senior positions in the police and the government. And in these high-level positions, Mr. Duterte and his co-perpetrators had authority over thousands of state personnel, including those that formed the national network that the co-perpetrators used to carry out the charged crimes, as Ms. Croft will shortly describe in more detail. And, Your Honours, central to this plan to carry out the charged crimes was the formal national anti-illegal drugs campaign in the Philippines. And this campaign was launched through a document titled Command Memorandum Circular number 16, 2016. This was issued by newly appointed PNP Chief Ronald De La Rosa on the 1st of July 2016, the first full day of Mr. Duterte's presidency. On our screens, we see the first and last page of this document, and this is tab 112 of our binder. We see that the subject is, quote, PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan, Project Double Barrel. And we see it is dated the 1st of July 2016. On the first page, there are a series of supporting references for this memorandum. And the first foundational reference is the, quote, pronouncement of President Rodrigo R. Duterte to get rid of illegal drugs during the first 6 months of his term. And yesterday we heard multiple examples of the violent nature of those pronouncements and speeches. If we focus on the last page of this document, page 18, we see that the distribution list comprised the highest levels of law enforcement in the Philippines. And on the right side, we see it signed by Ronald M. De La Rosa, Philippine National Police, the PNP. And Your Honours, we'll look now at some parts of this document which essentially sets out general guidelines for the implementation of this project, Double Barrel. Focusing first on the execution of this project, Double Barrel, we see on in paragraph 5, now on our screens, as follows. The PNP intends to equally address illegal drug problems in the barangays and at the same time pursue the neutralization of illegal drug personalities, as well as the backbone of illegal drugs network operating in the country. And Your Honours will note the use of this word neutralization. While on its face, this word may be open to interpretation, insider witnesses provide evidence that within law enforcement within the Netherlands, within the Philippines, forgive me, to neutralize meant to kill. And notably, one insider witness explained the significance of the use of this word neutralize in this command memorandum, and that's tab 54. And the witness stated as follows, quote, they used the word neutralize to emphasize the kill order of President Duterte, because that is the promise of President Duterte even before the campaign. And Your Honours, the sprinkling of references to human rights in this document should be viewed in this context. Moving on to the concept of operations, this is set out on page 3 of this memorandum as follows, quote, the PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan, Project Double Barrel, will be conducted in a two-pronged approach, namely Project Tokang and Project HVT. The
The first prong or barrel, Project Tokan, focused on the clearance of the drug-affected barangays. And this relates to count 3, which I'll discuss shortly in the second part of my presentation. The second barrel, which relates to count 2, was Project HVT, or High Value Target, which I will focus on now. Turning to page 6 of this document, we read as follows. Project HVT is a massive and reinvigorated conduct of anti-illegal drugs operations, targeting illegal drugs personalities and drug syndicates. And as your honours are aware, it was in the course of this project HVT that the prosecution alleges the 14 victims of count 2 were murdered. And many of the high-value target victims of count 2 incidents were included in charts and lists that Mr. Duterte showed during public, often televised appearances and speeches. And just as he did in Davao, as president, Mr. Duterte publicly named persons he alleged were involved in drugs, and many of those would end up as victims in his so-called war on drugs. For example, on the 7th of August 2016, Mr. Duterte held a televised press conference in Davao City, during which he named 150 public officials who he claimed were involved in the drug trade. These included Albuera Mayor Rolando Espinosa and Osamis Mayor Reynaldo Parahinog, as well as various members of the Parahinog family. This speech is at tab 31, and we'll play 2 clips of that now. Reynaldo Parahinog, alias Andong, the mayor of Osamis City. Nova Princess Parahinog Chavez used to be the wife of, I think, Colanco. Yung poster boy doon sa blandi-blandi pambuhok. Hindi naman, tisoy. Alam mo, baskin saya magpataabangan ko kayo. Kasi wala na ako sa presidency, habang may baril ako. Wherever you go, I will be waiting for you, even if I'm no longer president, as long as I have a gun. And indeed, as your honours are aware, Mr. Duterte did not need to wait long. On the 5th of November 2016, Mayor Espinosa was murdered. That's charged incident 13. Then, on the 30th of July 2017, Mayor Parahinog, together with a number of others, was also murdered. That's charged incident 14. And during the same speech that we just saw, Mr. Duterte emphasized his direct involvement in the preparation of this list as follows. The validation. I'm the one reading it, and I am the sole person responsible for this all. And this list was subsequently published by the media, who referred to it as the narco list, or as we see from the article on our screens, simply the Duterte list. And your honours, Mr. Duterte continued to flaunt his list of so-called high-value targets. Perhaps the most significant of these lists was the President Rodrigo Roa Duterte list, or the PRRD list for short, and that's at tab 48 of our list of materials. Your honours, this was basically an Excel-style spreadsheet that listed persons alleged to be high-value targets. The slide now on our screen shows the first page of the PRRD list, which includes photos
of various persons designated alleged to be high-value targets. And at the bottom of this list are a series of different tabs, some of which have been enlarged on our screens. And as we see, they include different regions of the Philippines, and within these tabs are lists of names and identifying information of persons alleged to be high-value targets. And the persons included in this PRRD list were also assigned different levels, as set out in our PCB, in our brief, paragraph 99. As we see from the slide now on our screens, these levels range from 1 to 5. At the lowest level 1, this included lower level government and police, as well as street level pushers. And at the highest level 5, this represented the highest value targets: drug wholesalers, financiers, and high-ranking police officers. And consistent with the Davao model of killing, rewards were also paid when a high-value target was neutralized, meaning killed. And this evidence is set out at paragraphs 52 and 99 of our brief. And these rewards were not part of the regular PNP budget, but were provided by Mr. Duterte, who also publicly offered perpetrators rewards for killing. Your Honours, to sum up the significance of the PRRD list, I turn to the words of another insider witness, and this is tab 54. Quote, "This list was used by the police in their operations. And if you are in the list, you will be the subject for police operations. And most of the time, the people on the list are killed. So basically, the PRRD list is a dead list." And Mr. Duterte publicly paraded this PRRD list on multiple occasions. For example, during another televised speech on the 2nd of February 2017, tab 111, he stated the following. This is the drug industry of the Philippines. And in this same speech, we'll shortly see Mr. Duterte holding another page of this PRRD list, reacting to criticisms based on human rights in relation to his so-called war on drugs. Tapos sabihin mo lang ako takot-takutin mo ako ng human rights. Pakain ko ito, bunganga nila. Oh. And Your Honours, on this issue of human rights, as Mr. Nichols explained yesterday, during his speeches in Davao, Mr. Duterte, well versed in the law, would occasionally seek to legitimize his encouragement of state violence by references to human rights and self-defense. And he continued to do so as president. For example, as we will see in the next clip, during a speech on the 20th of September 2016, which is at tab 130, he stated the following. Pagka bumunot, patayin mo. Pag hindi bumunot, patayin mo rin. Oh, tangin. Para matapos na. Kaysa mawala pa bro. Ako na ang bahala sa inyo. Itaga ninyo ito sa puso ninyo. For as long as I am the president, nobody but nobody, no military man or policeman will go to prison because they perform their duties well. Ako ang mapakulong sila. Sabihin mo lang, utos ni Mayor yun. So that was Mr. Duterte's message to the military and to the police. Kill, whether or not your target pulls a gun, and I will protect you. And Your Honours, as we will now hear, during the same speech, in case there was any doubt, Mr. Duterte made it very clear that this promise of protection related not only to lawful killings.
For as long as there is that power to pardon sa Konstitusyon, yan ang weapon ko against crime. Magmasakir kayo ng 100, 100 rin kayo, edi pardon lahat eh. Restored to full political and civil rights, plus a promotion to both. And Your Honours, as was so often the case, Mr. Duterte's message was repeated and amplified in the media, as we see in the next slide, which is tab 88, which reads as follows, quote, Duterte to troops, massacre criminals, I'll promote you. With the byline, in the same speech, Duterte tells soldiers he will never order them to do anything illegal. And this was the pattern, Your Honours. Out of one side of his mouth, quietly, occasionally, he would speak about self-defence. This was Mr. Duterte, the lawyer, keenly aware of his own legal jeopardy, especially once he was no longer president. And out of the other side of his mouth, loudly, frequently, he would say, kill, and I will protect you, I will pardon you, and I will promote you. And this was Mr. Duterte, the strong man president who orders the murders of drug lords and alleged criminals. And as the charged incidents demonstrate, Mr. Duterte's co-perpetrators, as well as the police on the streets, understood his message to kill loud and clear. As an example, Your Honours, I'll focus briefly now on incident number 13. You'll recall that on assuming his presidency, Mr. Duterte publicly expressed his frustration with mayors who he alleged were involved in the drug trade, including Mayor Espinosa. On the 1st of August 2016, he gave Mayor Espinosa, then Mayor of Albuera, 24 hours to surrender to the police. And the following day, Mayor Espinosa did surrender to PMP Chief Ronald Bato de la Rosa. In a public speech on the 5th of August 2016, Mr. Duterte stated the following in reference to Mayor Espinosa's surrender, and this can be found at tab 129. Problema ay yung mayor ng Albuera. Mabuti nakaabot siya doon kay Bato na pinahanap ko, shot on sight. Parang aso. Eh, ang tingin ko talaga sa inyo, kayo parang aso. And on around the 5th of November 2016, a few months after Mr. Duterte had him tracked down like a dog, Rolando Espinosa was murdered while in detention in Leyte Provincial Jail, together with another man, Raul Yap. According to the PMP's official narrative of this incident, there was a shootout between Espinosa and Yap and officers who attempted to serve search warrants on them while in prison. By contrast, the evidence demonstrates, as set out in paragraphs 107 to 110 of our brief, that these men were murdered in their prison cells in a coordinated operation involving various state agents. CCTV was disabled, guns were planted in their cells, rewards were paid. And as we see on the slide now on our screens, tab 48 of our list of materials, both Mr. Espinosa and Mr. Yap were included in the PRRD list, amongst other individuals whose names have been blurred by the prosecution. Rolando Espinosa in the upper row is recorded as a mayor and alleged to be a drug lord, indicated as level 4. And Raul Yap in the lower row is also alleged to be a drug lord, listed as level 3. The arrest of both men is noted, and this is shown on the right side,
Then separately, it is noted that they were neutralized. And in a further indication that to neutralize meant to kill, as we see here, it is only on the date of their death, the 5th of November 2016, that they were noted as neutralized. Additionally, in the tab of the PRRD spreadsheet labeled high-value targets, now visible on our screens, there is a photo of Mayor Espinosa. He's the person in the yellow T-shirt in the second row on the far right side. As you can see from the enlarged photo, he's been crossed out in red, which, as a witness confirmed, indicates that he had been killed. And if your honours look closely at this list, you'll see it appears to be the same list that Mr. Duterte held during a speech on the 2nd of February 2017. And for reference, these are tabs 48 and 111. And your honours, following these murders, Mr. Duterte continued his public threats. For example, on the 9th of February 2017, he stated publicly that mayors involved in illegal drugs should resign or face death. We'll play an extract of this speech, which is at tab 132 now. Tatawagin ko yung mga mayors, ilak ko, no, kami-kami lang. Sabihin ko talaga sa kanila. Ganun kakapal yung pinakita ko sa inyo. Hanapin mo yung pangalan mo